Yung pong yung latest na impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinubmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Parang tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3, tapos Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may narrative na sila. Bakit? Kasi kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat ng kanilang ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, si Madriaga. So, sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, VP, i-connect na natin. I-connect na natin. Diba? Itong Whistleblower. Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption, and we are talking about 805 billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. Oo. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon, na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo updated, VP may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority ng gobyerno ngayon? Napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba,
na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Ito yung alam ko. Itong 18 na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin, nagsabi ng kanilang nalalaman. Hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man yung mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Wala man lang silang, we take this seriously and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, walang ganun. Ang lumalabas lang, ay naku, mga dishonorably discharged yan. Ay naku, pakawala yan ng mga Duterte. Ay naku, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Siya yung Shiminet, diba? Sa kanya galing yun. Yung Shiminet. Kay Zaldi galing yun, against me. Pakawala ba namin yan? Si Gutesa, wala man nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatamaan si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito, na ordinaryong mamamayan, na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? Ano bang, what will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman eh. Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita ng kung ano yung nalalaman niya sa katiwalian, pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth dyan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Panglihis lang yan sa ICC, investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw, kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So ibig sabihin, may next week. Yeah.
ibalik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Yan. Magiging regular program na yan. Okay. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to. Kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. Depende na yan sa kahandaan ng abogado kasi sila yung mga naghahanda. In fact, yung kay Madriaga, matagal yan na trabaho nung Panelo Law Office para mabuo yung sagot, para detalyado at pulido at meron talagang ebidensya yung sinasabi naming perjury. Ngayong araw na ito, pinakita lang natin yung double standard ba? Ito walang ebidensya, gumawa ng ebidensya, umabot sa impeachment. Ito may ebidensya talaga na hindi gawa-gawa yung ebidensya, base siya sa isang ordinaryong mamamayan na walang motibo para sirain ang administrasyon, pero hindi pinapansin at hindi tinututukan at hindi binibigyan ng halaga. At saka testimonial evidence to. So, talagang ebidensya dahil first-hand information yung nakuha nila. Saka hindi lang yun yung mga naglalabasan Banat Bay. Meron pa nung nakaraan, VP, kung hindi mo nabalitaan, yung text messages. Ay, nako. Yung text messages na sinabi ni Egay Erice na ipinakita daw sa kanya yung detalyadong paggamit ng pera galing sa flood control, nagamit pa daw yan nung nakaraang eleksyon. So ito pa, yun pa. Yeah, so kaya ako nasabi ay nako kasi ang dami niyan. No. Ang dami niyang text messages na yan. Hindi yan isa lang. Oo. Kaso, hindi nilalabas kasi pakiramdam ng mga tao na may alam doon sa text messages, ay hindi naman ito papansinin din ng administrasyon kasi itatago lang nila ito or ihaharas lang kami, ititreten lang kami, kakasuhan lang kami, which is yun ang ginagawa ngayon sa 18 na mga dating security personnel ni Zaldico. Kakasuhan sila. So, yun yung nangyayari doon sa binabanggit mo na text messages. Hindi ka ba na nagugulat, VP, na 3 years nilang pinlano yung pagsira sa'yo, pero ngayon may gerang nangyayari sa Middle East. Pero wala silang plano, VP. Yung mga speeches nila parang sinasabi, magano kayo, pumunta kayo sa safe na lugar, parang kanya-kanya, bahala kayo sa sarili nyo muna. Dahil hindi tayo pwedeng makapagpadala dyan ng eroplano, hindi rin naman pwede yung land travel. So kayo ba nagugulat na ganito yung trato nila? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa yun. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe or inallow na doon mag-quarantine sa Davao City, nilipad namin. Hindi lang 100, hindi lang 200 na mga individual ang nilipad namin noong panahon na yon. At hindi lang mga tiga Davao City. Meron pa kaming iba na kapitbahay lang ng Davao City. Pero sabi namin, sige, sumakay na kayo. Basta mag-quarantine lang kayo according to sa sinabi ng doktor dito sa labas ng Davao Airport. Tapos pwede na kayong magsiuwian kung saan. Hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Tsaka baka daw pabagsakin yung aeroplano. Hindi kasi yung isang kaibigan ko galing Dubai, papauwi na siya kasi nagbukas na yung siguro limitado
pero hindi sarado. Kasi yung kaibigan ko, papauwi na siya ng Pilipinas. Commercial flight siya. Meron po bang planong OVP para tulungan ng mga OFW natin? Meron kaming point person, meron kaming tao sa Office of the Vice President na itong tao na ito in charge siya sa mga tinatawag na parallel groups. Dating campaign support groups na naging ngayon ay mga supporters pa rin ko at ng Office of the Vice President na nasa iba't ibang lugar. So tinatanong namin sila, yung mga nasa Middle East, meron ba sa inyo ang gustong umuwi? Kasi baka meron kaming matulong sa inyo sa pag-uwi ninyo once meron ng magbukas na commercial flights kung saan man kayo. Handa ang OVP din tumulong. Yes, limited yung capacity namin na tumulong, pero handa kami na tumulong doon sa mga gusto talagang umuwi. So far, tinatanong ko yung tao namin sa Office of the Vice President, tinatanong ko siya kung meron ba nagsabi sa kanya na gustong umuwi, kailangan ng tulong. Lahat daw nagsasabi na ay nilang umuwi kasi wala silang uuwian dito sa administrasyon ni BBM. Walang trabaho na maibibigay sa kanila. At paano na lang daw yung mga anak nila magugutom. Pero sinabi pa rin namin na kung meron man gustong umuwi, ay ipaalam sa kanya at hahanapan namin ng paraan paano kami makatulong sa kanila para mabalik sila dito sa Pilipinas. Alam mo, nahihiya talaga ako sa mga kababayan natin dahil nakita nyo naman yung ilang oras natin na pinag-uusapan na impeachment at panggagago ng mga miyembro ng House of Representatives na ang daming mga kababayan natin na mas malaki pa yung problema nila ba? Tulad niyan, naiipit sa giyera, hindi alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, nag-aalala sa kaligtasan nila. Yung mga kababayan natin na walang trabaho, nandito sa Pilipinas, walang trabaho, walang oportunidad. Mga negosyo ng mga businessman dito sa Pilipinas, bagsak. Walang kita. May kita man, sobrang liit. Nagugutom natin ng mga kababayan. Ang dami nun. Na parang tipong araw-araw nila hinahanap yung pera, pambili ng pagkain. Hindi na nga nila maisip araw-araw paano yung ligo ko eh. Kasi paggising nila, saan ko hahanapin ang pambili ng bigas mamayang hapon? Ang daming yung mga nagkakasakit, sobrang dami nun na hindi nila alam saan nila kukunin yung pang-chemo therapy nila. Tapos, nakakahiya sa ating mga kababayan na ganito pa rin. Nandito pa rin tayo sa politika, nandito pa rin tayo sa impeachment. Tapos sila, hindi na nila alam saan nila hanapin yung hope, yung pag-asa. Saan nila panghahawakan yung pag-asa ng kinabukasan nila. Kasi nakita ko yung yung na parang ibalik ang tapang at malasakit. Kasi nawala po talaga yung ganoon sa gobyerno. Dati, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman niya ng mga OFW yung malasakit. Pero nakakalungkot lang isipin, ayaw nilang umuwi. Kasi wala silang uuwian. Kahit Delikado. delikado na yung buhay nila. But no choice. Yun yung sinasabi. Pero firm si Pangulong Duterte before nung naglatag siya ng parang deployment ban sa Kuwait noon na kahit na ayaw ng mga Pilipino, firm siya, hindi, madidisgrasya kayo Kasi merong pang-aabuso sa mga Pilipino doon noon So talagang kahit hindi nasusunod yung tao, ang nasusunod talaga yung presidente. Ano yung tama? Kung ano yung kailangan. Kasi talaga ang Pilipino, magaling yan sa ganyan, yung kapit sa patalim VP di ba? Minsan, gagawin na lang nila kahit na mahirap kasi may mga pamilya silang may mga pamilya silang sinusuportahan dito sa Pilipinas. Isa pa yan sa problema natin, human trafficking. Yung dito sa Pilipinas nire-recruit, maayos basahin sa papel, magtatrabaho ka bilang waitress. Ganon. Pagdating doon, nagtrabaho sa bar,
nagmamasahe nung yung mga ano ba tawag, dirty massage, yung ganon. So, isa pa yan sa problema din natin. Pero firm din naman ngayon ng gobyerno. Firm na i-impeach si VP Sara. Oo, 3 years nilang pinlano yun. Banat bay, antindi. Diba? Oo, kasi sa kanila, walang distraction. Nagkakagera na, basta kami impeach namin si VP. Diba? Kaya firm din sila. Kumbaga, pinag-uusapan nila yung kung paano ililift yung excise tax sa gasolina. Pinagpaplanuhan pa lang nila. Pero kay VP Sara, yung plano nila talagang Tapos na. tapos na.